Salvosa. Mr. Chair, ayaw na po namin mag-overlap sa presentations ng iba, and to maximize the committee's time, ang gusto po namin na inimbitahan po kami ng committee para ipasok po siguro sa consideration ninyo yung konsepto ng FIMI o yung Foreign Information, Manipulation and Interference. No, so kami po ay fact-checker din kagaya ng Vera Files. Meron po yung ipe-present. Meron po. Can you Opo. kindly put it onto our system para at least we can watch it? Yan, sige, go ahead. Fact-checker po kami kagaya ng Vera Files, pero hindi po kami third-party fact-checker ng Meta, pero member po kami ng IFCN. So, as fact-checkers, meron po kami sinusunod na code of ethics, no? Pero we are starting to move beyond the fact-checking and into yung tinatawag namin na FIMI or Foreign Information Manipulation and Interference. So very recently, meron po kaming na-discover na network ng mga 100 social media accounts sa X, yung dati pong Twitter, na gusto po naming i-flag. No? In a nutshell, yung FIMI po ay mga coordinated bahagi po ng technique nito ay ang mga coordinated activities sa social media na kasama po doon ang disinformation na propaganda. Pero it's not, hindi po siya criminal wrongdoing, no? Pero as journalist, sa tingin po namin, trabaho namin na i-flag po itong mga activity na to kasi ang objective po nito ay influence ang ating democratic processes. So gusto ko pong ipasa sa colleague ko si Nico kasi siya po ang nakahanap nitong network na to. Okay. Sige, Nico, ano kayo, journalist kayo? Yes po. And you are working with other agencies? Yeah. There was a time na we've been invited to give a talk on disinformation sa PIA as part of its efforts on fact-checking as well. We worked with Probe and we were joined by other news organizations. But not with the government agency? Not per se, no. Hindi pa po. Sige, go ahead. Sige, Yes po. So, yun. Our presentation po will cover two concepts, no. So first po is yung foreign influence operations, no. Ang definition po namin dito ay mga pagkilos o pagpapalaganap ng impormasyon na naglalayong manipulahin ng mga opinyon, paningin at pakikitungo ng publiko sa mga issue, tao, bansa o ano pa mang target ng operasyon, no. Ang mga naglulunsad po nito iba-iba, maaari po mga bansa o hindi po kaya mga pribadong grupo, organisasyon at mga taong may interes sa issue. Naglabas po kami sa Press 1 PH ng video na mas malalim pong na-explain ito para po sa layman, no. So Tagalog po yung approach din namin doon. Ang sumunod po, sa next slide po natin, foreign information manipulation and interference. Ito po, tulad po ng nasabi po ng aming editor, ay mga pag-uugali o mga pattern ng pag-uugali na nagbabanta o may potensyal na negatibong makaapekto sa mga values, procedures at mga political processes. Ang mga gumagawa po nito ay maaaring mga state actors or non-state actors, pribadong grupo o kahit mga proxy nila sa loob at labas ng sarili-sarili nilang mga teritoryo. So far po, sa next slide po natin, yan po yung series, no? Ito na po yung mga investigations into FIO and FIMI na nagawa na po namin. So, since last year, no? Yung una po ay nagawa namin ng May na na-cover na rin po kanina yung mga paninira po against Commodore Tariela ng ating Philippine Coast Guard. Next po is yung kasagsagan ng March, no? Hanggang July, meron po kaming na-monitor na Chinese state media na actively po nagsuso ng iba-iba at mga questionable impormasyon tungkol sa siguro sa West Philippine Sea. At ito po yung pinaka-latest, no, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Sige po, next slide po. Isa po po. Sige po, yan. Yan, thank you po. So ito po yung nabanggit namin, no, na Chinese state media na AI bolstered, no. So ang China Daily po ang pinakamalaking English language news agency, newspaper sa China, at meron po silang affiliate na TikTok channel na Media Unlocked. No, dito po sa channel na to, nag-upload po sila ng mga videos na gumagamit ng AI at na questionable po ang content. No, so sa kasagsagan po ng aming imbitasyon, investigasyon, naglabas po kami ng ilang mga storya at ayun po yung mga pamagat po ng mga storya na yon na sumusunod, no. So Chinese state media unlocked is seeking credibility, no, passes off information, opinion as news. AI bolsters state media TikTok offensive to influence narrative on the sea dispute. And yun na nga po, Chinese state media unlocked TikTok accounts place victim after being flooded with negative comments, no. So kasagsagan po na investigasyon natin, yung channel po nila
pinaliguan po ng negative comments mula po sa mga Pilipino, no? At kalaunan, naipasara ho yung channel na yun. Pero, shortly after that, may bago po silang channel na tinayo na walang lamang uploads, walang videos, pero meron ng milyon-milyon na mga followers at mga likes. No, at yung mga followers at likes po na yun, nung tinignan po namin, isa-isa namin, karamihan, no, or halos lahat, nanggaling ho sa mga bansa na Spanish-speaking at walang mga post at interest pagdating sa West Philippine Sea. So bots yan. Posible yung nabili ho siya sa mga online growth services na gano'n na nga po. So hindi siya totoong accounts, no? In a sense na hindi siya totoong nakikipag-interact dun sa issue na yun. Sige, go ahead. Sa kasagsagan po ng investigasyon namin, next slide po. Yan. Isa pa po, sorry. Yan. So sa kasagsagan po ng investigasyon namin, pinake up po ng CNN sa US yung report namin tungkol sa paggamit po ng media unlock ng AI. Dahil ho doon, no, tila napikon ho itong media unlock na to at naglabas sila ng 2-part video series kung saan po pinakita nila yung picture, no, ng aking editor na nagsalita po kanina at kung ano pong mga baseless accusations yung binigay nila tungkol sa amin na kesyo bayaran daw ho kami ng US at kung ano-ano pa, no. Kalaunan po, next slide, bumalik din po sa TikTok yung original nilang account na nauna pong pinasara. Binaro po nila yung secondary account na may mga followers kahit walang content. Pero yun doon sa original account, tinanggal na po doon yung mga videos tungkol sa West Philippine Sea. Pero, no, that was around June 2024. Pero to date, Media Unlock is still very active. No, engaged pa rin po sila sa pagpapakalat ng disinformation versus the Philippines in its efforts to assert its claim over the West Philippine Sea. Next slide po. Yan, ito po yung latest nating story, no. Meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning na nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, yung iba sa kanila, Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila, sabay-sabay ginawa at yung mga posting activity po nila ay very questionable. Ito pong pinapakita kong 3 grupo ng mga screenshots. Yan po yung mga post na ina-identify namin para i-connect itong mga accounts na ito. So yung una po, pinakalat po nila ang screenshot ng napabulaanan na Polvoron video. So these are anti-Philippine sentiments Anti-Philippine sentiments po against West Philippine Sea. against the West Philippine Sea efforts ng Pilipinas at against our president. So, saan nag-originate to? Some of the accounts have Chinese names. So for example po, yung unang screenshot sa far left po ng ating presentation, Chinese po yung pangalan ng account. Tapos, yung same group of accounts, nagsishare po sila ng mga screenshots ng mga story na published in Chinese. No, Chinese characters, Chinese yung website, Chinese yung caption. Tapos, nagsishare din po sila ng content na pertaining naman, no, or containing Sara Duterte's criticisms against the current administration. Doon po sa first screenshot, very crucial po, no, kasi Chinese in nature yung accounts, pero yung sinishare po nilang picture ay may Tagalog ng mga kataga. No? So, next slide po natin. Yan. So, ito po yung unang story na nilabas namin, no? Nakita po namin na yung posting activity po nila ay very reactionary sa oras, no? At sa mga development sa ating bansa. So, for example, yung Polvoron video, sobrang dami po nilang beses nilabas yun right after na pirmahan yung Maritime Zones Law and yung Baselines Law, no? So yan, for that example, hindi alam yan ng taong bayan eh. Yung Polvoron issue na yan, nang lumabas yan, Yes po. na-sign pala yung Maritime Zones Law ni President Marcos. After which, lumabas yung Polvoron issue. Ni-recycle po, yes po. Ni-recycle nila. Ni-recycle But nila. it happened already, yung Pulburon issue. Yes po. Luma na siya. Ang nag-recycle nun, yung mga accounts coming from a foreign country. That's the problem po kasi private po yung information when it comes to proving kung saan siya ginawa. Pero the fact na yung mga account po nito ay nagpo-post ng news stories, links to Chinese websites na may Chinese na captions, nagtatype sila in Chinese, is I think good enough to say na hindi siya local in nature. No, although again, wala po tayong solid na evidence on that. No, so yun, yes, yun po yung tamang term din, ni-resurface, ni-recycle po nila yung Polvoron issue during this during itong mga panahon na to, no, as a reaction to the signing of the landmark laws. No? Next slide po. Yan.
Thank you po. This network also shared the same 3 blog posts. So 100 accounts po ito, 107. Yung na-identify pa lang po namin and lumalaki po yung listahan hanggang ngayon. If gusto niyo po makita yung database, yung link po to that is in the stories that we have published. We are very transparent po about that. So kaninang umaga, ang huli naming record ay nasa 1,200 na po yung na-generate na tweets. Repetitive. Most of the tweets lumalabas in 4 minutes na burst. Sabay-sabay nilalabas. No? So very questionable. So, excuse me, sorry. Yes po. So, ang pangalan ninyong Media Unlock. Hindi po, yun po yung separate na investigation na ginawa namin kanina. That was yung Media Unlock po is a TikTok naman account. So, what is the name of the name of our group is Press 1 PH. Press 1 PH? Yes po. Okay. Yung Media Unlock yun po yung Chinese organization. Sige, go ahead. Okay. Noong November 17, nalaman po namin na yung iba po sa mga Chinese X accounts na yan, Chinese named accounts, nasa next slide po, ay nagpatawan ng temporary ban. No? So, temporary ban, tapos after a while, nalaman din namin na napatawan na rin sila ng permanent ban from the channel. Pero, 24 accounts lang po yun. Sa 107, nakilala natin. Sa next slide po, yan. Yung mga accounts po na to ay nag-share ng dalawa in particular na links related to the Vice President. First is a Rappler story in which Duterte criticized the administration, and the next is the Philstar story naman na nag-comment siya referencing cash, illegal drugs, and partying. No? So, these could be interpreted as veiled jabs against the President Ferdinand Marcos Jr. Repetitive din po ang pag-tweet netong channel, netong network na po ito ng mga accounts. At lumalabas po yung mga tweets nilang yun kasabay ng mga development sa hearing po ng Quadcom. No, so lumabas yung tweets nila nung na-implicate yung ilang family members ng Duterte family sa isang drug case. Tapos lumabas ulit ng sabay-sabay yung tweets nung na-implicate naman yung DepEd and OVP sa funds, yung usage of funds sa isang hearing din po. Opo. So malapit na po matapos to, onti na lang po, no. Nitong nakaraang January 31, naglabas po kami ng overarching story covering all of the findings. Tapos nilabas din po namin doon na yun nga po, 24 of the 25 Chinese name accounts have been slapped with a suspension. So sa dulo po nung presentation namin, skip ko na lang din po para siguro in the interest of time po. Sige po, next slide po. Yan, balik po tayo ng isa, sorry. Yan, so ito po, for example, no, na-screen yung mga profile pic na ginagamit po ng Twitter accounts ay galing po sa mga advertisements, no? Yung iba po galing sa pornography, yung iba galing sa stock photos, at yung iba AI generated. So pinagbabawal po ng Twitter yung ganitong practice sa kanilang website. So we think that this is one of the reasons why they banned these accounts. So sa next slide po natin, meron po tayo dyan QR code, nandiyan po yung mga stories na nilabas natin for everyone to see, and nandiyan din po yung mga evidence namin, lahat-lahat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you so much. Meron factual, meron theory, no? Yes po. Okay, so coordinate with the CICC. Kasi tingin ko medyo importante yung mga Sige po. findings nyo, ha? Thank you po, Mr. Chair. Until sa national security as well. Ha? Sige. Sir, CICC, ha? Tapos, we'll